Magandang araw, kakapasok lang ng panibagong balita. Nasunog or sinunog? Tanggapan po ng DPWH sa Quezon City, ito po natupok ng apoy, mga kababayan. Nasaan po nakalagay yung mga ebidensya? Nasaan nakalagay yung mga report ng kanilang mga maanomalyang proyekto, flood control, substandard, farm to market road, mga iba't ibang proyekto nila, nandyan lahat sa kanilang opisina. Inasunog. Tingnan nyo po, mga kababayan natin. Nako. Mukhang, ano na ito, no? Wala na. Opo. Solve ang kaso. Sunog tapos may bumbero lang sa likod ng ano. Lakas, oh. Pusang ebidensya, mga kababayan po natin, no? Ito ba ay nasunog or sadyang sinunog? Kayo na pong bahala, humusga, mga kababayan natin. Okay, punta tayo dito sa isang issue natin, mga kababayan. Ito po, no? Yung dating nag-resign bilang chairman ng Committee on Blue Ribbon ay ngayon gustong bumalik. Anong ibig sabihin yan, mga kababayan po natin? Gumagawa lang pala sila ng drama para kunwari magre-resign, kunwari magkakaroon ng reforma, magpagbabago dahil galit na ang taong bayan at bisto na sila sa kanilang kasinungalingan. Tapos ngayon ay babalik. Ano yan? Dahil buo na ang script. Alam nyo, mga kababayan po natin, lagi natin sinasabi na dapat gumawa na po yung action. Yung ilang mga matitinong senado, ilang matitinong senador sa senado. Kasi kung hindi sila gagawa ng action, nako, kung walang tiwala yung mga tao sa kongreso ngayon dahil napuno ng mga magnanakaw, lalo naman sa senado. At lalong sinisira nila ngayon ang senado. Dahil ang kapwa nila senador, ika nga, no, na nililink lang ng mga bayaran, parang gusto pa nila na ito po yung mangyayari. Nag-uusapan na rin namin yan sapagkat nararamdaman ko rin na meron siya mga unfinished business doon. Nakikita pa yung insertion queen sa likod, oh. At yung clamor ng ibang mga Unfinished business. Anong business yan, Tuta Soto? kasamahan namin, yung clamor din ng mga publiko na naririnig ko, tinanong ko sa kanya, sinabi ko sa kanya, apparently nakakarating sa kanya. So, at this point, I think it's a yes. Mukhang malaki-laki po yung panibagong offer kay Ping Lacson, ah. Alam niyo, kung tatanungin ng taong bayan, hindi na po papayag talaga na si Ping Lacson na yung ibabalik. Dahil kita po natin kung paano nila nilihis ang issue. Mga kababayan, alam niyo po yan. Nilihis ni Lacson, ni Soto, yung issue po ng investigasyon sa Blue Ribbon. Ang ganda na po ng direksyon, na tinatahak ni Senator Marcolita, bigla nilang pinalitan kasi mayroon silang sariling version. At yung version nila ay para hindi mabanggit ang pangalan ni Martin Romualdez at ni Saldico. Kaya nagulat sila nung nilabas ni Senator Marcolita si Master Sergeant Gutisa. Dahil kung alam nila, sigurado hindi nila papayagan yon. Banggitin si Martin Romualdez and Saldico. Di ba? And definitely, Definitely ka pa dyan. magkakaroon kami ng pagpupulong ng Blue Ribbon Committee. Yung meeting lang muna, and then we will be discussing that further. But I was hoping that we could do it this Monday, pero kung kulang ang membership namin, we'll move it to another day. Yes, I think it's very positive at this point. Positive meaning... Positive daw po, mga kababayan natin. Anong klaseng positive yan? Positive ba yung... Positive ba yung kita? Yes, yung yes po ba ay sigurado nang tatanggapin niya at babalik? 99%. Ano po ang naging 99%? So, Siyempre, planado yan. yes na po yon, SP. Ano po? Yes na yun, yes na yun. Opo, ano po ang naging dahilan ng paglambot din or pag-reconsider? Kasi nung una, nung nagbitiw, talagang ang lumalabas po kasi sa balita, di ba, SP, talagang nasaktan si Senator Lacson doon din sa sentimiento or sa pakiramdam ng mga kapwa niya senador. So, kung wala nang kumpiyansa sa kanya, mabuti pang magbitiw. Pero ano po ang nakapagpalambot, nakapagpa-reconsider muli kay Senator Lacson? Siyempre lang yan. Pera. Para bumalik sa Blue Ribbon Committee? Palagi ko, yung
analysis niya nung mga naging hearing. Siyempre, you look back. Tinignan niya siguro kung ano yung mga nangyari ng mga hearing at kung ano pa yung dapat puntahan. Sapagkat yung, ang strategy naman niya talaga was he was being led by the evidence at saka ng mga testigo. So, element, testigo. O, nasaan na po yung una niyang binanggit? Di ba tandaan natin mga kababayan, ang unang nagsabi na mayroong 67 na mga contractor ay si Ping Lacson. So ano yun? Tinisting niya lang kung kakagatin ng tao. Tapos nung kinagat ng tao, nung maraming napahanga sa kanya, nung marami nang naniniwala sa kanya, oy, magaling, matapang to. No? Mayroon siyang talagang source, mayroon talaga siyang legit na impormasyon. Tapos hindi niya naman pala pangalanan. Ngayon, sino yung mga 67 congressman doon na binanggit ni Ping Lacson? Bakit ngayon hindi niya mailabas? Bakit napunta sa mga senador? Wala na. Dahil naiba na yung script. Dahil pinunduhan na po ba sila? Ito, tanong lang po. Pinunduhan sila na mga congressman. Kaya hindi nila pwedeng banggitin na yung pangalan. Dahil hindi kasama sa script. And then, kunwari, nag-resign. Now, babalik para sabihin na mayroon daw siyang mga bagong mga pasabog ngayon. At handa na daw ito sa mga consequences kung ano man ang mangyari. Kahit pa daw ito ay humantong sa pagpalit ng leadership ng Senado, handang-handa daw po siya tanggapin yung pagiging chairman ng Committee on Blue Ribbon. Alam naman natin kung mag-change yan, itsapuera ka rin para palabasin nyo na paawa-ifik kayo. Alam nyo mga kababayan po natin, no? Nahalata natin yung kanilang pag-iiba ng kwento nung lumabas po si Gutesa. Nung nadulas po itong si Bryce Hernandez. Di ba, tinuturo ni Bryce Hernandez mga senador. Jingo Estrada, tapos si Joel Villanueva. Pero after that, mga kababayan po natin, nung tinanong siya kung ano yung nilalaman ng kanyang computer, ano sinabi niya? Yung laman ng kanyang computer ay hindi mga senador, congressman. So doon pa lang, malinaw na binigyan lang siya ng script para senador ang banggitin. Pero yung kanyang hawak na ebidensya, yung dokumento na nilalaman ng kanyang computer ay mga congressman. So, paano pa ngayon magtitiwala ang taong bayan dito po kay Ping Lacson? And then, dito naman tayo sa ICI. So, malinaw po ng cover up. Pagkatapos ng ilang linggo na nagpatawag po sila, no, hindi po nila ni-livestream, hindi po nila istinapubliko. Ngayon, nagpa-promise ang ICI na isa sa publiko na nila dahil tapos na, naayos na po nilang script. Ito yung mga linyahan na ito, mga kababayan po natin. Talagang gusto nilang palabasin na malinis po itong si Bongbong Marcos. Pero tama na eh. No? Galit na po yung business sectors. Galit na po yung mga kabataan. Ito walang kulay politika, dami ng galit eh. Imagine mo, ang taong bayan naniniwala is 97% na talamak ang korupsyon na nangyari sa ating bansa. And dito ngayon, bagong pasabog. No? Anong ibig sabihin nito, mga kababayan po natin? Ito. Nasunog yung opisina ng DPWH. Bakit nasunog? Di po ba, yan ay kompleto po yan sa fire alarm. So bakit humantong sa ganito kalakas ang sunog? Yan lalong nagdadagdag sa pagdududa ng taong bayan. And inamin din mismo ng bagong sekretary ngayon ng DPWH na si Vince Dizon na yung mga insertion na nangyayari ay kagagawan ni Secretary Bunuan. And palagay nyo po mga bayan, magagawa ni Secretary Bunuan yung mga insertion na ito kung walang utos sa kanya ng mas mataas. Yung power to be. Di ba? Nagkakabistuhan na sila ngayon. And bakit ganun bilis mag-release ng pera nitong Secretary ng Budget and Management? So talagang dyan makikita mo. And of course, yung mga walang audit na mga proyekto na inaprobahan lang ng Commission on Audit. Paano aprobahan ng Commission on Audit kung hindi nila nakikita na buo or na-implement ang proyekto? Kaya ang gobyernong ito napakalaking sindikato. And yung mga kababayan natin, titingnan po natin. Ako inaantay ko lang kung ano po yung magiging reaction ng ibang mga senador po natin. Of course, si Senator Alan Peter Cayetano bilang minority leader, nagsasabi na binabalaan niya yung mga miyembro ng minority na huwag makialam or huwag kunin yung Blue Ribbon. So, si Ping Lacson yung tatanggap. And
sana po magkakaroon sila ng kanilang sariling desisyon na palitan po yung liderato sa Senado bago pa mabulok at bago pa mawala ang tiwala ng taong bayan. 97% ng mga Pilipino ay naniniwala na korap ang gobyerno. So sana wag nang maging 100%. At ang mga negosyante na nanawagan na gumawa ng aksyon. And now, nakikita natin kung sino ang kanilang sinusuportahan, VP Sara. So yan ay warning na po yan kay Bongbong Marcos. At sabi nga ni Chavit Singson, dapat mag-resign na si Marcos Jr. bago pa lumala yung galit ng taong bayan. And ito nakikita natin ngayon, imbis na solusyonan ang problema, inuuna nila yung mga taong nagsasalita against sa corruption. Tinatakot, tanggalan ng pensyon ang mga kasundaluhan, pinagkakasuhan si Congressman Miao Miao, si Chavit Singson, diba? VP Sara, ayan, gamit yung mga grupong mga kaliwa, yung mga kaalyansa ni Rey Ontiveros na nagsasabi na sila daw po ay para sa bayan, pero ang totoo ay tumatanggap naman po sila ng pundo mula sa international, pundo galing sa Amerika, tapos sinisigaw nila Marcos is tuta ng kano, pero sila ay tumatanggap ng pundo sa kano. So yan na po muna ang ating update dito po sa ating Bugtaw Pilipinas. Maraming salamat po.